Actually, ako sabihin ko hindi ako masyadong pagod eh. Kasi ano lang ako nasa bahay ako, yung studies ko nasa bahay lang. Pero alam po natin yung mga iba sa atin ay pagod, but we know that the word we give reverence to the word, and dapat kahit pagod tayo, let us focus onto the listening of the word of God, and let us call our speaker who will be ministering the word to us this evening, Brother Codge Sacramento. Amen. Good evening po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating Bible reading. Basa po natin ating mga Biblia sa 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Basahin na po natin. Actually, verse 10 lang po ang naka-assign, pero basahin po natin verse 1 hanggang verse 10. 1 Samuel chapter 3, verses 1 until verse 10. Please say amen if you're there. 1 Samuel chapter 3. Okay, basahin po natin. Salitan. Una po ako sa verse 1, sundan nyo sa verse 2 and sa verse 10 ay sabay-sabay po tayo. Kung sinasabi ng Bible sa verse 1, the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou calledst me. And he said, I called not. Lie down again. And he went and lay down. Verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down. It shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went down and laid down in his place. Altogether, verse 10. And the Lord came and stood and called other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Praise God upon the reading of His Holy Scripture. Tayo po muna po yung manalangin. Ang Diyos sa aming Ama, Diyos na dakila po sa lahat, ay muli nagpapasalamat sa inyo pong dakilang abat biyaya po sa amin. Salamat po at nidinako mo po kami sa bahay sambahan upang kami po ay puri po at nambahan po sa inyo at makapagtipon-tipon sa aming pong prayer meeting. At ngayon po, Panginoon, tulungan mo po kami as we sa word. Tulungan po kami, Ama, na maunawaan po namin ito. Bigyan mo po kami ng talino, na maunawaan at pusong mapagpakumbaba po, Panginoon. Tanggapin po ang inyong mga salita, mga katotohanan po nito. At alisin mo po ang anumang distraction sa aming paligid. At ang banal na spirito mo lamang po ang manguna po sa amin. At gumabay po, Ama. Salamat po. Ito po ang aking samad dalangin. Sa pangalan po ang manyo na si Jesus. Amen. Hey, mari po tayo magsiyo po. Sa ating pong binasa sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10, siguro as an introduction po sa mga verses po na ito, alam naman po natin na si Samuel ay, di ba po, ay inalay nung kanyang ina, which is si Hannah, nung bata pa lang siya, dahil siya yung bunga ng panalangin ng isang babae na matagal na hindi nagkaanak dahil nga nakasarado yung kanyang yung womb. So, ayun, tinugon ng Panginoon yung panalangin niya, dahil nga ang panalangin ng babaeng na ito ay kapag binigyan siya ng anak ay iaalay niya sa Panginoon po yung bata po na yun. Alam naman natin, after nun ay nagkaroon pa siya ng mga anak niya. So, yun. Ayun po yung ilang background pa.
So si Samuel, bata pa lang siya, dinala na nga siya sa templo ng kanyang ina. At dito po sa verse 1, sabi dito, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision." So, bago pa po tawagin si Samuel ng Panginoon bilang propeta, bata pa lang siya ay nasa ministry na. Kumbaga, dito sa example lang natin sa church, si Elisha. Ayan, sila Elisha, mga bata natin dito. Ako, and katulad natin siya na bata pa lang nagagamit na sa ministry dahil nga siya ay lumaki sa templo. Yun po yung background kay Elisha tuloy. Sorry. Kay Samuel. Sorry, Elisha. Background kay Samuel. At ibig sabihin po, sa prinsipyo ng Panginoon, ang tinatawag po talaga niya, yung ginagamit niya bilang maglingkod sa Kanya, yung talaga yung mga nasa ministry na. Kumbaga, yung naglilingkod na po sa Kanya. Tapos, syempre, kabaliktaran nun, hindi tumatawag ang Panginoon ng mga unbeliever o ng mga backslider. Kasi, ba't naman niya tatawagin para gamitin yung mga backslider, di ba? Sa mga backslider, manumbalik muna sa kanila. So yun, at yun nga po, si Samuel, ginagawa niya yung ministry niya, bata pa lang, masunurin na talaga siya. At isa pa sa makikita natin yung presensya po ng Panginoon o yung pangungusap ng Panginoon ay mahalaga sa kanila nung panahon po na ito. Dahil sabi dito sa verse 1, "And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision." So, kumbaga sa panahon na ito, kapag ang Panginoon ay nagpakita o nangusap, talagang mahalaga sa kanila, inaantay nila po yun ng mga tao ng Panginoon, ng kanyang bayan. So, dito naman po sa verse 2, "When it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see." Mga panahon po na ito, si priest o si Eli ay matanda na. Kumbaga, na siya, malapit na sa finish line. Kasi yung sabi dito, "And his eyes began to wax dim." Malabo na talaga yung yung mata niya. May katandaan na po siya noong time na to. At hindi na niya nagagawa ng talaga, kumbaga yung ministry niya, yung tungkulin niya. Kumbaga, nakakapaglingkod siya pero hindi na ganun na katulad ng dati nung malakas-lakas pa po siya. Tapos yung family pa niya ay, alam naman natin, o kung sa mga di nakakaalam, yung family niya, yung mga anak niya ay gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Kumbaga, yung evil things ginagawa ng kanyang mga anak. Kumbaga, hindi niya na mapangunahan yung pamilya po niya. So ito yung mga panahon na hinahanda na ng Panginoon yung transition, kumbaga, sa susunod na tatawagin po niya para sa susunod na mangunguna sa Israel. Kumbaga, isang propeta, which is si Samuel. So verse 3 po, "And here the lamp of God went out in the temple of the Lord where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep." O si Samuel, nung oras po na ito, sa verse 3, ay nagpapahinga na kasi gabi na ito eh. Siguro after ng gawain sa templo, gabi, after prayer meeting, yan, papahinga na siya. Lahat sila, pati si Eli, nagpapahinga na rin. Verse 4, "That the Lord called Samuel, and he answered, Here am I." So ito na po yung unang beses na tinawag ng Panginoon si Samuel, pero hindi pa siya aware po na ang Panginoon yung tumatawag po sa kanya. So sa verse 5, tuloy po natin, "And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou calledst me. And he said, I called not. Lie down again." And he went and lay down. So bilang bata po na masunurin, si Samuel, bata pa lang talaga, makakakitaan na natin siya ng may siya, obedient talaga siya. Isipin mo, pagod na siya, gabi na yun. Tsaka bata, ano ba ang nature po ng bata pagka tinawag? Papahinga na, tatawagin mo. Hindi na yan sasagot, arte na yan na tulog-tulugan. Diba nga, mahirap gisingin yung mga bata eh. Kasi mahirap gisingin ng gising, di ba? Ayun po.
bilang si Samuel ay bata pa lang po at responsible na siya, makikita natin isang katangian yun na siguro hinahanap ng Panginoon sa kanyang tinatawag po yung yung masunurin at responsible. Isipin niyo, yun nga, ulitin ko, natutulog na siya, pero bumangon siya at lumapit siya agad, sumunod siya, pumunta siya kay Eli kahit di si Eli talaga yung tumawag po sa kanya. So, yan, si Samuel ay masunurin, nakikinig at laging available. Baga sa church, pag inutusan ni pastor, ng authority, ng mga preachers, tawagin lang, isang tawag lang, ng magulang, agad, susunod po agad, mga bata. Yan. Nagmamadali, excited. Siguro yan, makikita natin yon, aral sa atin yon na pag tayo tinawag, isang beses pa lang, at pumunta na agad, at wag nang magbingi-bingihan. Wag nang magbingi-bingihan. Amen. At hindi nagreklamo, hindi sumusuway. At diba po, hindi siya nagreklamo. Si Samuel, nung time na to, hindi siya nagreklamo kasi nga, sabihin natin siguro, alas 12 na to. Mga oras na, ba't may tinatawag pa sa akin? Praise Eli, ba't yung tinatawag pa ako ng oras na? So, hindi po natin nakita kay Samuel po yun. So, hindi lang naman isang beses nangyari na tinawag siya. Yan, nakita natin sa verse 5, sa verse 6, sabi dyan, and the Lord called yet again Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me, and he answered, I called not, my son, lie down again. Verse 8 po ulit, and the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me, and Eli perceived that the Lord had called the child. So sa verse 7 naman po, hindi ibig sabihin na hindi alam ni Samuel na Diyos ang tumatawag sa kanya, hindi niya nakilala ang Diyos. Sabi sa verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. So, bilang isang bata po na wala pang kaalaman, dahil sa verse 1 nga, matagal na hindi nagpapakita ang yung Panginoon o hindi nangungusap sa kanila. Si Samuel, hindi siya masyadong familiar o hindi siya masyadong aware. Kumbaga dependent lang siya kay Eli po nung panahon po na to. At kumbaga, yung leader lang niya yung sinusunod niya, kaya nga tinawag siya kay Eli lang siya pumupunta. Tapos, isang katangian po nang tinatawag ng Panginoon ay yung, sabi ko nga kanina, nakikinig at sumusunod sa advice ng kanyang authority. Dahil sa verse 8 and 9 naman po, ito sabi sa verse 9 na pala, Therefore, Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. So, isang katangian po na makikita natin dito kay Samuel, siya ay nakikinig sa advice ng leader. So, isang aral na naman po sa atin bilang mga tayo ay nasa under ng ating mga authority, siguro sa siguro sa workplace, sa church, sa school. Meron tayong may mga authority po tayo. Meron tayo sa mga disciple natin. Pag meron silang mga advice, sundin po natin kung alam naman natin na makakatulong din sa atin yun. Ayun nga, si Samuel dito ay nakinig siya sa advice ng kanyang authority po. At inimpress na din kasi ng Panginoon kay Eli na siya yung tumatawag kay Samuel. Kumbaga na-realize na rin ni Eli. Sabi mo, tagal, parang pangatlo, 4 na beses, doon pa lang nag-gets ni Eli. Tanda na talaga eh. Tanda na eh. Tagal niya nang nag-gets eh. So yun po. Tinawag niya kumbaga sinabihan niya si Samuel na na-discern niya, Panginoon ang tumatawag sa bata. So yun po, yung sinabi niya kay Samuel. So dito naman po sa verse 10, ito po yung natin, main verse. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. So para po sa topic ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ay ang tamang tugon sa tawag ng Diyos ay pakikinig at pagsunod. So, ang tamang tugon, the right response to God's call ay listening and obeying God. Para po sa ating unang point, the right response is listening to God. Ang tamang tugon ay pakikinig sa Diyos.
The right response is listening to God. So sa verse 10, sabi dyan ni Samuel sa Panginoon, nung sumagot siya, sabi niya, speak. So, si Samuel, wala pa talaga siyang personal encounter o pakikipag-usap ng harapan po sa Panginoon dahil siya nga ay bata pa. Pero dito, personal na nagpakita ang Panginoon sa kanya. Ayun, sabi po sa verse 10, and the Lord came and stood and called as other times. Nagpakita ang Panginoon po sa kanya, personal nagpakita. At meron pong tamang tugon dito si Samuel. Sabi niya dito, speak for thy servant hear it. Pagkilala, sa ating unang point po, yun nga po, yun, the right response is listening to God. At sa point, pagkilala na ang Diyos ay ang nagsasalita. That God is calling him dahil sabi niya po dito, magsalita ka, ang inyong lingkod ay nakikinig. Pwede naman na wag na siyang sumunod kay Eli, pero sumunod pa din siya. At ang magandang katangian po na ginawa o pinakita ni Samuel ay pagkilala na ang Diyos ang nagsasalita po sa kanya. Hindi tayo ang may control, ang Diyos ang nanguna. At pagbubukas ng puso sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Psalms 85 verse 8, I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Pagbubukas ng puso sa salita ng Diyos. Bakit po? Siya ay handa pong makinig at tumanggap sa salita ng Diyos. Sabi ni Samuel dyan, pagpapakita na na meron siyang humbleness din po eh. Meron siyang humbleness dahil sabi niya dito, thy servant heareth. Kumbaga, ang alipin mo ay nakikinig po. Pangalawa, ang pakikinig ay dapat mauwi sa pagsunod. Listening must lead to obedience. Sabi nga po ni Samuel, for thy servant heareth. The word servant, ibig sabihin, alipin siya ng Panginoon. Dahil nga po sa verse 1 pa lang, alam natin o nakita natin na naglilingkod na siya sa Panginoon at siya ay sumusunod una pa lamang. So si Samuel po ay una pa lang ay servant na o lingkod na ng Panginoon. Para po sa ating subpoint sa pangalawa, pakikinig na may layuning tuparin ang salita ng Diyos. So hindi pa po alam ni Samuel. Ulitin ko po, pakikinig na may layuning tuparin ang salita ng Diyos. Kumbaga si Samuel po, hindi lang siya, kumbaga nakinig lang, pero meron siyang layunin, o meron siyang, ano ba English ng layunin? Aim, yun, aim, meron siyang goal talaga na nasundin yung mapapakinggan niya, o ano man yung sasabihin po ng Panginoon. So, ito, hindi sapat na makikinig lang po tayo, kailangan po isabuhay natin. Kumbaga sa salita po ng Panginoon na sa bawat po naririnig natin sa mga mensahe, sa mga tinuturo po sa atin ng ating mga preachers, sa ating mga pastor mula sa salita ng Panginoon, hindi sapat na tayo ay tagapakinig lamang. Dahil dapat tayo din ay tagagawa. Kumbaga sumusunod po tayo sa utos o kalooban po ng Panginoon. Pangalawa, pakikinig na may pananampalataya at pagtitiwala. Pakikinig na may pananampalataya at pagtitiwala. Kanina nga maganda yung pinaawit kanina, trust and obey. Nagtitiwala ka sa Panginoon at sumusunod ka rin. Papakita yun ng pagtitiwala mo sa Panginoon. At malapit na pa tayo matapos. Amen. Pangatlo, obedience comes from the heart of a servant. Obedience comes from the heart of a servant. Ang tinatawag po ng Panginoon ay hindi naghahangad ng kapangyarihan o authority na matatanggap mula sa Panginoon, kundi pusong mapagpakumbaba o humility. Kinikilala na siya ay alipin ng Panginoon. So nakita ng Panginoon siguro kay Samuel, bilang bata siya, masunurin, at talagang merong tamang puso, at yun, hindi siya naghahangad ng anuman na makukuha niya sa Panginoon, authority, magkaroon man siya ng authority sa bayan ng Israel. Kasi nga bata pa lang siya noon. So, yun po. Kaya siguro nakita ng Panginoon po yun sa kanya, isang magandang katangian po ni Samuel. At nakita sa kanya talaga na
kinikilala niya yung sarili niya bilang alipin po ng Panginoon. Pagpapakita na siya ay humble. Meron siyang humble heart. Una, pagkilala sa otoridad ng Diyos, kung ikaw ay alipin ng Diyos, sino ang kinikilala natin pong authority? Ba, ang Diyos naman po. Kaya, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, simula nang tinanggap po natin ang Panginoon, ang authority na o number one na sa buhay po natin ay yung Panginoon na. Wag nung hindi pa tayo ligtas, hindi pa tayo, wala pa tayong Kristo sa puso, siguro authority natin, sarili lang natin, authority lang natin, yung mga kagustuhan lang natin, naman yung gusto lang natin sundin. Pero yun nga po, nung niligtas tayo ng Panginoon, tayo ay meron ng authority o dapat tayo ay sumusunod na po sa Kanya bilang Kanyang anak. Pagsuko ng sarili sa kalooban ng Diyos, sinuko po ni Samuel yung sarili po niya sa kalooban ng Diyos. Alam naman natin na mahirap po sabihin kay Eli yung kasi sa mga susunod na verses po, sinabi na ng Panginoon yung nais niyang ipagawa po kay Samuel, which is sabihin kay Eli yung mga about sa sa family niya. Ganun po, di ba? Pero dahil ito ay kalooban ng Diyos at utos ng Panginoon, ay naging matapat siya na sinabi ang lahat ng iyon patungkol po sa hatol ng Diyos sa kanyang pamilya. O si Samuel, bagamat hindi niya alam kung ano ba yung hindi po niya alam yung utos, hindi pa niya alam ng time na yun yung magiging utos ng Panginoon o yung papagawa sa kanya. Pero naging, sabihin natin, matapang siya. Dahil alam niya yung Panginoon, yung may control lang lahat at kinikilala niya talagang Diyos ang Panginoon. At yun, nakinig siya, sumunod siya sa Panginoon at sinabi niya sa mga sumunod na verse po. Sa verse 19, sa verse, sa verse 16 yan, tinawag ni Eli. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I. Verse 17, and he said, What is the thing that the Lord has said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me, all the things that he had said unto thee. And Samuel told him every whit, and hid nothing from him, and he said, It is the Lord, let him do what seemeth him good. So yun po, sa verse na binasa ko po, si Samuel naging matapat siya kay Eli. Kumbaga, lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat po yun, sakto o detailed, sinabi niya po yun kay Eli, kahit na alam niyang mahirap yun. Mahirap para sa kanya dahil bata siya, tapos, kumbaga, leader niya si Eli, yun parang nagpalaki sa kanya kasi bata pa lang, dinala na siya doon. Hanggang sa naglilingkod siya. Tapos, mahirap sabihin yun, pero ginawa niya, sinunod niya yung kalooban ng Panginoon po sa kanya. Kaya, isa yun sa katangian na nakita talaga ng Panginoon kay Eli. Alam na niya na kay Samuel pala. Alam niya na si Samuel susunod talaga po sa kanya. Na, about sa family nga ni Eli, yung mga kasalanan ginagawa ng anak niya. Sinabi po ni Samuel. So verse 19, And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. So, talagang buong pagsuko po ng sarili ni Samuel sa kalooban ng Diyos. Isa pang katangian po yun, hindi lang tayo dapat magsusuko ng sarili natin sa Panginoon, kundi buong puso, yung buong kalooban natin, buong sarili natin sa Panginoon. Kumbaga, hindi 50%, hindi 80%, 100% kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon sa kanyang tawag, ay dapat buo po yung yung sarili, buong loob. Dahil dito sa verse 19, hanggang sa pagtanda ni Samuel po, talagang sinunod niya yung Panginoon. Alam natin yung history, yung propeta, hanggang sa siya na yung nanguna sa bayan ng Israel, hanggang sa nagkaroon na ng mga hari, King Saul, King David, siya yung nandoon. Hanggang sa katandaan po niya, talagang nagamit ng Panginoon yung kanyang buhay para sa kaluguran niya, para pangunahan
ma-lead yung ano din yung bayan ng Israel po. So yun, ay kumbaga nanatili po kay Samuel yung lahat ng salita ng Diyos utos sa kanya, naging matapat siya, naging matapat niya itong sinunod pala. Matapat niya itong sinunod bilang isang naging propeta po siya. So kaya po sa ating lahat, kung meron po sa ating tinatawag, hindi naman, kumbaga yung calling naman, hindi naman po siya para lang sa full-time ministry. Meron din namang, kung pagkatawag mo ay sa trabaho mo, ano bang pwede mo magawa bilang isang bilang professional ka, nagtatrabaho ka, ano ba yung pwede nating calling? Ibig sabihin, makapag-share tayo sa natin, sa mga katrabaho po natin. Estudyante ka, pwede mong calling, mga kaklase mo na hindi pa kumbaga hindi pa nakakilala sa Panginoon, mabahagi na mo rin po sila, maging good testimony ka. Marami yan, sabi nga, hindi lang naman ang ministry sa church, full-time ministry. Hindi lang naman sa pulpit, hindi lang naman sa song leading. Ministry rin yung paglilinis, pagtulong sa pagdidilig ng halaman, paghuhugas ng mga kinainan natin sa church. Ang ganun po. Marami kumbaga, maraming sakop po ito. Hindi lang ito yung sa full-time ministry. Kaya kung meron pong tinatawag po talaga sa atin, kung meron man po, ay maganda na magkaroon po tayo o makuha natin yung mga katangian po ni Samuel sa pagtugon po sa panawagan ng Panginoon. Yung mga katangian po niya, balikan po natin. Yung nakikinig po siya, nakikinig siya yun yung mga right response niya, nakikinig siya sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang siya nakikinig, kundi meron siyang aim o meron siyang layunin na talagang sundin po yung mga napakinggan niya o yung salita po ng Panginoon. Tumatanggap siya tapos ina-apply din niya. Meron siyang willingness na sundin po yun. At magkaroon po tayo ng humbleness sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon at pagkakaroon din ng pananampalataya at pagtitiwala. So, yun nga kanina sa natin, sa kinanta, pinaawit na Andre, trust and obey. Yun po yung mga katangian ng ikaw ay tinatawag, ikaw ay magtiwala at sumunod. Huwag na po tayong mag-doubt pa sa Panginoon dahil siya naman po yung gagabay sa atin, siya naman din yung mag-iingat at siya rin yung kung kinakatakot mo sa financial, siya rin naman yung magpo-provide, hindi naman niya pagkukulangin po yung kanyang mga tinawag, yung mga pastor natin. Alam naman natin po sila karamihan sa Pilipinas o dito man walang trabaho, pero sa totoo lang mas mabigat yung trabaho nila dahil hindi man sila sa secular pero yung trabaho nila araw-araw 24/7 bilang mga pastor, gina-guide nila yung church, tapos may family pa sila. Tapos isipin pa nila, syempre, may pagminsan walang kulang sa financial. Yun nga po, yung biyaya ng Panginoon ay sapat at sumasagana po sa kanya pong mga lingkod o mga tinatawag. Kaya po tayo ay huwag din tayo mangamba dahil yung Panginoon ay lagi pong gagabay sa atin at siya ay mamumuna. At yun lang po. At nawa po meron tayong natutunan bagamat mabilis lang po yung ating pong pinag-aralan patungkol po sa buhay ni Samuel. Samuel hindi Elisha. Amen. At tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po yung muko. O Diyos sa aming Ama, Diyos na dakila po sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay natuto sa buhay po ni Samuel po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na wala pong edad na pinipili. Panginoon, kung ikaw po ay may tinatawag, kahit po bata, Panginoon, tinatawag mo. Dahil si Samuel, bata pa lamang, siya po ay naglilingkod na sa Panginoon. Siya po ay nakakitaan po ninyo, Panginoon, maaari potential. At siya po ay tinawag mo, siya naman po din ay sumunod. Tulungan mo po kami na maging katulad po kami ni Samuel na kapag kami po ay inyong tinawag, kami ay makinig, kami po ay magkaroon po ng
hindi lang makinig, kundi magkaroon kami ng layunin na ito po'y sundin at sampalatayanan ka at sundin, Panginoon. Magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba po, Panginoon, na sa sunod po, Panginoon, sa inyo po, Ama. At talagang ilagak po namin yung buong sarili po namin sa inyo. At tulungan mo po kami, Ama. At meron po, Panginoon, tinatawag ay ikaw po ang patuloy na mangusap, magsuko po sa inyo. Sa amin po, Ama. Dalayan ko po sa inyo ang panguna mo po sa amin sa pagpapatuloy po namin pong gawain po ngayong gabi. Salamat po, ito po ang kasama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kung babaybayin natin yung kwento kay Samuel. Actually, yung generation natin mga magulang, nasa atin na rin kasi yung parang yung mga anak natin mga paglingkod. Alam mo, anong ginawa ni Hannah? Ipinangako niya sa Diyos, vow niya yun eh. Diba, Panginoon, pagbigyan mo ako ng anak, ibibigay ko para sa iyo. Yung mga kwento, yung mga nagpapari nung araw, kapag ang anak ay matalino, matangkad, gwapo, matangos ang ilong, sasabihin, ang anak ko magpapari. Oo. Pero pag pastor, alam niyo yung pangit na impression. Pag yung anak ay matigas ang ulo, batugang, magpastor ka na nga lang. O ganun babaliktad, di ba? So dito, sa mga magulang yun. Yun mo yun yung pangako sa chapter 1 ni Hannah sa Panginoon. Hanggang sa siya ay dinala ni Hannah sa Panginoon. Okay, pangalawa, dito natin makikita yung trust the process, Brother Benji. Okay, trust the process, yung pinangako niya, yung anak nandun, siyempre natin yung bata. Okay, so ibig sabihin, isa pa, pangatlo pala, undiscerned na yung undiscerned na kasi si Eli eh. Wala na siyang kasi matanda na siya. Pangalawa, verdict yung sinabi sa kanya ng Panginoon kay Samuel. Okay? Even yung ating leader is undiscerned na, nandun pa rin dapat yung humbleness and respect. Nandun pa rin. Yung undiscerned and respect. Tama, siya yung kausap ng Panginoon. Si Eli ba kausap ng Panginoon? Si Samuel. Samuel. Ano sinabi ng Panginoon kay Samuel? Yung verdict niya sa family ni Eli. Pwedeng sabihin niya, yung sa panahon natin ngayon, yung mga bata, matatalino, sinisipa na lang nila yung mga undiscerned na pastor, mga matatandang pastor. Hindi ka na bagay dito. Kasi, una, siya yung, sa tingin niya sa sarili niya, tinawag siya ng Panginoon, mas agresibo siya sa kanyang pastor. Later on, sinisiraan niya yung pastor niya. Okay? So, ulitin ko, even yung ating mga, hindi ko naman sinasabi meron dito, even yung leader is undiscerned na kasi matanda na, or marami ng you should to stay humble. You should to respect that leader na ibinigay ang Diyos sa iyo. Okay? Minsan, sa panahon, may mga yung kadalasan na, sa panahon natin ngayon, bagamat may sinasabi na yung mga batang pastor, nagaling dun sa pastor, nagaling dun sa, yung natinrain ng matatandang pastor, doon sa mga matatanda. Bakit? Dahil ba mas sila ngayon, mas marami na silang alam? Hindi, sa totoo lang, yung technology, mas maraming ibinibigay na alam. Hindi natural na knowledge. Hindi natural na knowledge. Gusto mo maging doktor?
Gumamit ka ng ChatGPT. Oo. Kaya nga alam nyo, sorry, hindi ko masisiraan, bagamat siya ay kaibigan namin. Sa tuwing magpapacheck up ako sa kanya, abay laging i-google yung ipiprescribe sa akin. Sabi ko, hindi na ako magpapacheck up dito. Kaya tawag ko sa kanya, Dr. G. Dr. Google. Kahit siya nagkatapos ng sabi ko, pag nag-second opinion ka sa ibang mga doktor na talagang hindi gumagamit ng alam nila yun eh. Siya sabi ko, lagi na lang pag-ano niya ko, Google. Yung meron akong nakita sa isang yung isang vlogger si Khalid Almeri. Nagpa-check up siya, sabi ng doktor, type niya, ano nararamdaman mo? Doon lang tinyat na lahat doon sa chat GPT ba yun? Tapos gusto nang malisi Tapos no, I need to I will leave now. Sabi niya, okay, you leave now. You know the exit? Hindi pa nagsalita. Okay, Siri. Sabi niya, Siri, tatawagan si Siri. So, ibig sabihin mga kapatid, maraming alam yung tao ngayon, hindi natural knowledge. Hindi, ibig sabihin, hindi galing mismo sa effort nila. Galing sa Google. Dahil sa technology. Pero ginagamit natin yung technology. Okay? Ulitin ko, kahit na, halimbawa, yung pastor mo ay hindi magaling at mas magaling ka, you should not to disrespect your pastor. Kahit na sabihin mo ikaw yung tinawag, you should not. Kasi kung ang Diyos ay tapat, He will remove. Tatanggalin nga niya yung tatanggalin niya nga yung pati family ni Eli eh. They are the priests, ha? Sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na priest. Pero ano sinabi ng Panginoon? Dahil undiscerned na si Eli, anong sabi niya? Tatanggalin niya even yung flowers pa lang. Hindi pagtutuloy ng Panginoon. Bakit? Yun ang verdict ng Panginoon doon sa mga undiscerned na mga leader. Verdict ng Panginoon yun. Doon naman sa mga nagsisimula, wait for your terms. Huwag kang magmadali. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo yung pastor mo. Huwag mong siraan ng pastor mo. Huwag mong backbiting ang tawag dun eh. Pag kakaharap mo yung pastor mo, pastor, maraming salamat po. Pagtalikod ng pastor mo, pagtalikod mo sa pastor mo, sa ibang sirang-sira yung pastor mo sa iyo. Ang dami mga kabataan ganun ngayon. Be careful. Okay? It is a good character is Samuel. Good character siya kahit kayo mga superior nyo sa trabaho. Hindi ibig sabihin na yung superior nyo ay high school graduates lang. Tapos kayo ay meron kayong masteral degree. At kayo ay under sa kanya. You don't need to talk something that degrade him or her. You should to follow him or you should to follow her. That's the character God wants. Yun ang ginawa niya kay Eli. Okay? Eli. Kung hindi na kalooban ng Panginoon, tinanggal ng Panginoon. Ano ba nangyari? Namatay si Eli, di ba? Okay, dahil may problema si Eli sa Diyos. Okay? You don't need to hindi ginawa ni Samuel si Eli ng problema na uuwi siya. Alam mo, yung ating priest, siya pa naman yung doon, di ba? Sisiraan niya sa mga magulang. Okay? So wag na wag natin gawin yun. Even tayo, pag tinawag tayo ng Panginoon, mag-depend muna tayo sa ating superior. Okay? Pag ang superior nagutos, gawin mo yung utos. Okay? Pero wag mong pangunahan yung superior. Okay? So, salamat sa preaching, Brother Cods. So, tayo po ay dumako na sa ating prayer time.
ang ating basahin ko lang muna pasasalamat ni Sister Jean, daily strength, protection, and provision, and ng Lord sa akin at buong family sa Pinas at sa ating lahat. Yun po yung prayer, yung thanksgiving niya. So yung kanya pong prayer